Mga rason kung bakit madaling tinalo ng Creamline ng Akari Power Chargers sa final match. Sinadya ba ng Akari na magpatalo sa CCS para makabawi sa PLDT? Halina't ating isa-isahin ang pangyayari sa laban at Kat Arado nagsalita na. Ipinagtanggol si Madrigal. Sa simula pa lang ng laban ay doon na nagkaroon ng tension sa bawat players from the audience. Mabigat nga ang aura ng Akari dahil na rin sa mga reaction ng mga live fans sa venue. Isa na sa nasampulan ay si Ezra Madrigal na pagkapasok pa lang nito sa loob ay pambobobo na nga ang natanggap nito. Halos walang tumatanggap sa paglalaban ng Akari sa finals game. Marahil pinapalakas ng players ang kanilang loob pero deep inside ay nararatel na ito sa laro. From the prelims to semis ay talagang masasabi nating mabigat na kalaban ng Akari dahil sa kanilang magagandang laro. Subalit nagbago ang lahat at nagkaroon sila ng issue at ito nga ay hindi nagawa ng solusyon ng Akari management at marahil ito ang nagbigay sa kanila ng pagka-down sa kanilang laro. Kahit si Okaro ay naging off na rin ang laban, makikita nga sa kanilang galawan na mukhang pilit na lang ang kanilang laro. Plus this is their first ever podium appearance kaya't di pa nila alam kung paano mahahandle ang pressure ng kanilang laro. Subalit understandable naman kung bakit sila kabado dahil Creamline lang naman ang kanilang makakaharap. Ikaw kaya nabaguhan for the final match kalaban ng isang Vatican na nasa kampyonato ay aba for sure na magkakaroon ka talaga ng doubt kung kaya mo bang talagang talunin ang isang champion team. Subalit on the other side may mga nagsasabi na baka ipinatalo lamang ng Akari ang kanilang laro. Ito ay upang makabawi sa nagawa ng officiating sa laban kontra PLDT. Paalala lang mga ka-Heartstrong na ang lahat missed calls o wrong calls ay kahit kailanman ay di kasalanan ng mga players. Kaya sana ay iwasan natin ang magbigay ng hate speech para sa isang player. Ayon nga kay Kat Arado nung nakapanayam ito ng One Sports ay dapat hindi sisihin ng mga players dahil kahit sinong player naman raw pag nasa crucial game na ay hindi talaga aamin kahit may fair play pa yan. Kaya ang may pinakamalaking problema dito ay ang mismong management ng PBL dahil na rin sa kanilang incompetence sa kanilang mga staff from the referee to officiating team. Kung kayo ang tatanungin ka Heartstrong, ano kaya sa tingin nyo ang malalim na dahilan ng pagkatalo ng Akari? Comment your thoughts below. Hanggang dito na lang muna ka Heartstrong. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa ating mga video.